sagutin natin tong tanong ni kabayan. How about Hindu po? So, yung asawa ko po Hindu. Ayan. Ako kasi ma'am, hindi ko kasi first ano ko kasi yung asawa ko, first jowa kung ibang lahi. So hindi ko talaga totoo nung una, hindi ko talaga totoo, hindi ko talaga alam na hindi pwede sa kanilang ganito, dapat pala ganyan. Ang alam ko lang noon, arranged marriage yung mga lahi nila. Pero hindi ko alam na may mga bawal pala, hindi pala katanggap-tanggap sa kanila ang mga dalagang ina, hindi pala dapat pala mga ka-level nila. Depende ha, mayroong mga normal, may mga to the highest level. Pero, mababait naman po, depende sa pamilya. Halimbawa, basta ako ang masasuggest ko lang, kasi ako, nung time na magjowa pa lang kami, hindi, 4 na buwan pa lang kami magjowa, ipinakilala na ako ng asawa ko sa mama niya. Okay. Tapos, sumipsip talaga ako. Kunyari, nagpapadala ako ng mga Filipino food kasi nandito rin yung nanay niya dati. Tapos hindi ako katulad ng iba na magpo-post. Actually, ito yung hindi minsan, yung siguro na misinterpret doon sa post ko. Pag kayo may ibang lahi, lagi rin yung tatandaan, automatic yan. Lalo na sa inyo ma'am, Indian Hindu. Yung mga pamilya po niyan, yan po ay parang pag nagpakasal ka sa kanila, hindi lang yung asawang pinakasalan, magulang, buong angkan. Okay, so, ibig ko sabihin, lahat yan puputaktihin ka sa social media pag nalaman na ikaw yung jowa, pangalan and everything, kasi mas marites sila sa atin, mas marites sa atin ang mga Indiano. Pag nakakuha yan ng picture mo, ipapasa yan sa buong angkan, sa buong pamilya, pangalan, ganun. I-search ka nila sa social media, i-check nila kung anong klaseng pagkatao ka, kung anong buhay mo, anong level, ganyan. Kasi sa kanila, importante sa kanila ang reputasyon, kung ano ang narating mo sa buhay, kung dapat ka pa pag malaki, kung nakakahiya ka ba, ganun. Ang pinopoint ko nung sa post ko nakaraan ay kahapon is kung mga dalagang ina, hindi nyo na kailangan ipaglandakan na ganun, kasi pwede naman na sige, dalagang ina ka, kung mahal ka talaga ng lalaki, ilalaban ka, kasi maraming dalagang ina na ipinaglaban ng good morning, ipinaglaban ng kanilang mga jowa na pakasalan ng mga Indiano, Hindu. Okay? Pero kailangan manahimik lang tayo, hindi mo kailangan, kasi siyempre kahit naman paano, para sa kanila kasi kahihiyan yun. Halimbawa, sasabihin ng mga marites ng mga kamag-anakan na yung mapapangasawa ni dalagang ina, kaya may ganun-ganun. Hindi, kaya parang sa society nila, hindi yun tanggap. Kaya dapat, kung sakaling may ganun tayo, pwede naman tayong manahimik lang. Pero sa mga, katulad ng sabing po sa Hindu culture, talaga magsipsip ka sa ina. Yun, ang masasabi ko, magsipsip ka ma'am sa ina niya, kasi magulang talaga, nanay, hindi lang basta tatay, nanay ang talagang sinusunod nila. Talagang kailangan yan ang makasundo mo, kasi pag sinabi ng nanay, talagang walang dalawang salita, susundin nila yun. Katulad ng asawa ko, pag tumatawag siya, kasi hindi kami may English barrier kami ng biyanan ko, na mother-in-law ko. So lahat ng sasabihin niya sa akin, pinapadaan niya sa asawa ko. Magme-message lang kami noon pag may mga okasyon, batian, ganun. So, lagi niya sinasabihan yung asawa ko na, alagaan mo, buntis yan, ganito, ganyan, dapat ganito ang gagawin mo. So, yung asawa ko, sasabihin niya sa akin na, sabi ni mama, ganito daw ang gawin ko. Sabi ni mama, alagaan daw kita. Sabi ni mama, ganun. Which is, ating mga Pilipino, nakakairita yun, di ba? Kasi, sa mga Pilipino, sabihin, bakit laging sabi ni mama, sabi ni ganto, hindi mo kasi pwedeng baguhin yun. Kung gusto mong manahimik kayo ng asawa mo, sumunod sa iyo ang asawa mo. Ito, kung gusto mong sumunod sa iyo ang asawa mo, ang jowa mo, mahalin mo ang nanay. So, pagtungkol sa nanay niya, lagi kang open. Yun. Ganun. Pagdating sa nanay, sa pamilya, ganyan. Pero, pagka may jowa ka po na Indian, malalaman mo kung mahal ka. Totoo yung, mayroon kasi dyan kabayan na nagpapayo, yung Gupta. Hello po sa inyo, nakapalo ako sa inyo. Na talagang 24 hours ang tawag, message and everything. Tapos, eto, wag kayong mainip ha. Ito ang technique. Good morning, guys. Good morning, Ali. Kung hindi pa kayo pinapakilala, okay? Kung hindi pa kayo pinapakilala, ibig sabihin, nagre-ready pa siya. Hindi pwedeng ibig sabihin. Pero dapat in 1 year, mapakilala na kayo ha. In 6 months, 1 year.
Papakilala na kayo kasi pag hindi kayo napakilala niyan, red flag yon. Pero kung halimbawa sa loob ng 1 taon or 6 months, di ba, papakilala, magantay kayo, huwag kayo magmadali kasi napakahirap sa kanilang napakahirap para sa kanila na magpakilala. Kasi sa kanila, pag pinakilala, kayong seryosong Indiano, pag pinakilala ka, ikaw na yun. Hindi na pwede sa kanila yung iba-iba. Kasi lalo na pag pinakilala ka sa nanay, sa pamilya, hindi ka tulad sa atin na boyfriend ko ngayon, boyfriend ko tomorrow, iba na naman. Hindi ganun. Sa kanila, yung tunay na talaga may paninindigan, pag pinakilala ka, magkamatayan kayo na, ikaw nang pakakasalan kasi pinakilala ka na sa pamilya. Ganun. Yun po.